Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, Si Mayor, basta lulo ng buwangan ka. kita niyo yung nasa UN siya, yung sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos magkakasuhan ako. Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Rare moments na nakikita natin nagtatagalog si Mayor Baste, no? Hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Ano yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Patay na bubuan eh. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Exactly, di ba? That's the message. Yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Ito na nga, so today nagkaroon ng Bridge Coalition. Napagsama-sama yung iba't ibang mga grupo na merong mga sentimiento laban sa inefficiency ng government. At pinangunahan ito ni Mayor Baste Duterte. And I think this is a very, very pivotal moment in Philippine politics. Kasi gano'n naman di ba, yung mga galit sa nangyayari ngayon sa administrasyon, may kanya-kanya talaga tayong galit na kinabubuisit or whatnot, ganyan-ganyan. And tayo mga Duterte supporters, of course, aside dun sa mga normal nating reklamo tungkol sa mga maling polisiya ng gobyernong ito, meron rin kasing kasalanan talaga ang Marcos administration kay PRRD na malala. Yung kasalanan na yan ni PRRD, lagi nilang binabrand as it is just politics, ganyan-ganyan. But, if you are someone who's going to look at the situation ng objective, yung ginawa nila kay PRRD is a national issue because it is an issue of sovereignty. Hindi naman siya individual lang hindi lang siya politics. Politics siya sa kanila, sa mga kalaban ni PRRD. Kasi what they wanted to do to PRRD is to take him out and remove the influence of the Dutertes to the Filipino voters. But come to think of it, it is really more than just PRRD. It is really an issue of sovereignty. Like father, like son, grabe, feeling ko batang digong si Baste. Baste, the digong millennial version. Nanindig balahibo ko sa speech ni Baste. What if Baste is the one running for president and Inday was just a ploy to mislead the enemy, sabi ni Scott. Hindi natin alam. Baka nagtataka kayo tumahimik ako Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi talo si Marcos sa Davao Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming pinanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam niyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign. Yun talaga yung ginagawa. Kaboses ni Baste si PRR actually sobra. Grabe yung grabe yung similarities nila. So sinabi ko naman sa mga taga Davao,
tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga otoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas, patay na kami. Kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Correct. They really empowered the Davaoenos, and they weren't even scared. I think yung cry na Davao is not for sale is the most sophisticated citizen-based politics. Sige, mag-aayuda kayo. Kasi kunin namin yan. Pero pagdating ng botohan, hindi kayo iboboto namin. 'Di ba? Hindi talaga nagpalamang yung mga Davaoenyo. Gagastosan nyo kami dito, Gagastosan nyo, bibili nyo boto namin, 'di ba? They took the money, okay? Kung sino man yung mga dyan, nagpa-ayuda-ayuda siya, mga nagbagsakan ng mga ayuda dyan, kinuha yung pera, dahil alam nila, pera nila yun, and at the same time, the vote speaks for itself. Davao is resounding Duterte country. 'Di ba? Kulang na lang kay Baste mag-aral ng law at pumasa ng bar. Sabi ni Carlex Crespo, oo nga sana nga mag-law school siya, no? Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika, tapos Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. He will redeem the Marcos family name. Hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Yung politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, Si Mayor, basta lo ni buwangan ka. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's initiative. Parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na Diaz Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, yung sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Nung nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po niya. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat sa Davao.
walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo nang kaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano pa gusto mo sa buhay mo? Yan yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong. Tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong na to, patay na po eh. Gusto ko man yan, pag inita nila ako. Para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Exactly, di ba? That's the message. There are 700 parallel groups, okay? At saka yung mga supporter dyan, yung mga personalidad dyan na binild ang kanilang social media platform by saying that they are supportive of the politics of PRRD, 'di ba? So, it means if that's your thrust, then you should contribute to to solidifying the support for Inday Sara, 'di ba? So kapag kunwari meron kayong mga hanas-hanas diyan na magiging ganun na yung pagtatanong natin o yung ginagawa ba niyan is something that can help the movement or not, 'di ba? Is it something that can help the movement or not? 'Di ba? Ako, ang wish ko moving forward, maubos yung mga pari-parinig na yan, yung mga pari-parinig, ay si ganito, si Jalpot, si ganyan, yung mga ganong-ganong tsene. Paano makakatulong sa movement yan? Ito tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple, but it reflected the sentiments of the people. Yung masa, drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption! Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, maulagin na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. May mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Di ba? Kalimutan muna natin yun. Kung tanawang, bugirog yung mabuang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin, magkaisa tayo, at since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually,
if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and it is very well manipulated. Correct. And sa totoo lang, ito rin yung reason kung bakit I had to call out yung mga nang-a-attack sa akin ng bonggang-bongga. Because in the course of slandering me and other Duterte vloggers, they were actually undermining Inday Sara. Ano yung example dyan? O di ba ang sinasabi nila, pinagkaperahan ni Ate MJ yung pagtulong sa OVP. Pagkatapos pinagkaperahan ni Crisette yung sa Salamat PRRD na book. Kapag kaganyan yung issue mo, ultimately, ang masisira doon yung OVP. If you think that there's something wrong with the donation drive or whatsoever, or parang, meron kasing questionable, meron kasing ganitong nangyari or whatsoever, ganyan. Hindi ba dapat ang start nun is, you talk to the people involved and tell them exactly kung ano yung red flag sa'yo. Kasi kung sinasabi nila, di ba, sinasabi nila Edwin Hamora, nila Maharlika, na parang, ay, may problema kasi dyan sa donation drive kay Inday, ginagamit ang OVP, kinemerot. Pagkatapos, inawardan ng OVP sila Ate MJ. Di ba? And these are the things that a lot of people couldn't see. Ganyan. Hindi pa nagde-declare si Inday niyan. Pagkatapos itong mga to, ganun yung mga banat nila. Galit na galit si Maharlika doon sa Salamat PRRD book, scam daw. Ganyan. The book is supposed to document all the projects of PRRD's administration. Is supposed to document the admiration of those people who work under PRRD. O tingnan nyo, ngayon, you look at the book, tingnan mo just sa mga dating nagtrabaho kay PRRD na todo-todo ang praise kay PRRD, todo-todo ang admiration kay PRRD, asa na ngayon yung mga tao na yan? Diba? That book is actually very, very important in preserving PRRD's legacy. O pagkatapos ngayon, ito sila Maharlika, pinagkakitaan ng kinemerot. Saan anong lumabas sa pera? Saan napunta? Putang ina nyo. Diba? Saan napunta? Ba't problemado kayo? Ano ba? Dapat ba may party kayo? And they try to make it as if it is a national issue. It's not even a national issue. Diba? O anong nangyari? Sino ang nag-benefit doon? E di mga kalaban natin, pinagpiestahan tayo na parang, ganyan pala mga DDS, emerald, may problema pala sila sa pera, may problema pala sila sa solicitation, ineme. No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots, we campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rodi Duterte lang. So siguro naman,
Yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have, may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin at pinapanaginip natin. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa, nasuko na po ko. Pero, tama yon kasi si Martin, wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yon. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, Baka si Charis. Charis ang po. Sino yun? Kilala niyo? Charis. sino yun? Kilala niyo yun? Charis. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala akong sinasabi. Puppet speaker lang yan yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Patay. Hala mo diha. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung di ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Punta kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan.
Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Israulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang Siraulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Israulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sino ba namang siraulo na lalaban ng administrasyon magiging opposition? Lalo nang ganito ka-abusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. I would just like to say this. Si Mayor Baste, galit na galit yan kay Bongo noong Angeles City, Pampanga. As in, talagang grabe yung pag-call out niya kay Bongo. As in, parang sinabihan niya pa si Bongo na walang prinsipyo, yung talagang galit, ganon. But at the end of the day, they were able to settle the differences. Okay pa rin sila. O ngayon, ilang beses sila di ba nagharap? Ilang beses silang parang nagsama sa selfie and things like that. Ganyan. And now, nakaupo sila dito sa Rage Coalition. Di ba? Pero grabe yung call out ni, grabe yung call out ni Mayor Basti dyan kay Bongo. But they're still together up until now. Di ba? Kaya sabi ko, ba't natatakot yung mga tao sa call out? Dapat di kayo natatakot sa ganyan. So yung coalition natin, ang tawag nito, United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. So kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trilyon. Trilyon! Against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media You try to talk, i-correct nyo. Huwag muna kayong magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So, mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga grabe kahugaw. Dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala man akong pakialam sa sarili ko. Wala talaga akong pakialam ano sabihin. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol. Tama yun, huwag na tayong pumatol. Kasi ayoko rin. Ako na lang. Gusto nyo. Kansawan na yun ng Claire. Anti-Claire. Masuko, magagalit na naman yan Alam ko Sasagot na naman yan. Buwang. Buwang. Kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power. Tapos ganun yung ugali na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. They only pick on people na kaya nila They only pick on people na kaya nila. Pero,
Hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yun. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Parang PRD mag-speech si Baste. Wow, ang sarap ng pakiramdam kung narinig mo mismo si FPRRD. I'm proud he is my father. I'm very sure. Proud si PRRD. But anyway, I think this is really very crucial. And this is the leadership that this is the leadership we had been waiting for. To unite all the supporters. Yung mga tao na merong aligned yung politics. Okay? We do not need to 100% agree on so many things. But there are things that non-negotiable. Like for example, fight against corruption. 'Di ba? Non-negotiable 'yan. Dapat lahat tayo intolerant diyan. 'Di ba? Yung mga ganyang bagay. We need to make sure that Inday Sara is going to win the 2028 election. Dudurugin natin ang kalaban niya. Okay? That's not negotiable for me. Okay? Because all the things that we are fighting for our country will not be possible if Inday Sara is not the president.